But I am more interested in your opinion as an expert, and perhaps you can explain to the public. Kasi pag sinamap mo nga raw, ang issue lang is between privacy and accountability. O anong position mo and why? Una, dun sa, unahin muna natin yung batas. So, in general, sinasabing confidential daw yan. Pero kung basahin mo yung ibang provision ng mga batas na yan, alalahanin ho natin yung income tax return, yung AMLAC report, yan ho ay hindi private property. Government records yan. So sa mga ibang kaso, hindi impeachment, kung merong mga kaso na kinakailangan yan, material and relevant, para madesisyonan ang mga kaso to, yung korte madali lang niyang isubpina yan. Malinaw yan na poder ng judiciary. Pag relevant and material, then pwede. At yan is parang general exception yan na pwede mong kunin yan sa ayaw at gusto nung kwan kasi relevant nga, importante yan katotohanan. So that's one. So yung batas merong mga exception at napapaloob ito sa exception sa batas. Pangalawa, in the general broad sense, tinitimbang dapat ano bang mas matimbang, yung private right to privacy halimbawa, o yung provision ng isang batas na meron namang exception, o yung pangkalahatang interest ng mamamayan at ng katotohanan at ng hustisya na ito material and relevant sa kasong ito. Ano ba ang mas matimbang? O ano mas matimbang para sa inyo? Sa tingin ko mas matimbang yung pangangailangan at karapatan ng taong bayan at lahat ng partido na mailahad ang katotohanan, mailagay sa tamang konteksto. Na, plus yung poder ng impeachment court, malinaw ho kasi doon na yung impeachment court at karamihan ng korte, meron namang silang poder na ipatawag yung mga ganyan mga dokumento o kahit nga testigo isusubpina. So sa tingin ko, sana mabilisan nilang timbangin na ito. Kasi nga, at the end of the day, yung meron ng pagkakataon kung sino mang mabulat-lat ang records niya na mag-explain. Hindi naman ibig sabihin na pag grinant yung Guilty agad. Guilty ka na kante. Yeah. Depende sa makikita. Plus, sa totoo lang, kung wala namang nakakasama dun sa nasasakdal. Siya na sa una magsabi, buksan na natin lahat yan. Wala akong tinatago. Kung hindi siya guilty, ibig mong sabihin... No, hindi naman sa hindi guilty. But, you know, kung, Wala siya itinatago. kung maginoo ka, di ba? Kung matapang ka at wala kang, walang problema dyan. Which should be the case. Yeah. If you're a public official, you should shed some of your privacies. Kasi Tama. kasama yan ho sa posisyon ng nasa gobyerno. Ayaw mong bulat-latin mga yan, Correct. huwag kang pumasok sa gobyerno. So, under all these general principles, transparency, nasa konstitusyon natin yan. Pero, Accountability. So, sila na dapat mauna. That's a good point. Ang sinasabi mo, once pumasok ka sa politika, Dapat handa you ka. you part that right. Hindi mo pwedeng absolute na may karapatan din ako sa privacy. Part of that right parang na-diminish kasi you are now a public servant. Correct. As a matter of fact, kahit nga hindi ikaw, kahit nga private citizen ka, the need to know the truth in the interest of justice, pwedeng isubpina mga yan mas lalo pag public official ka. Huwag mo na sanang hintayin na isubpina pa. Sige, tignan nyo lahat. Wala naman akong tinatago. Pero hindi kaya ma-erode yung ang trust tiwala ng publiko sa justice system na hindi naman pala ako kayang protektahan ng ating batas, ng ating sistema. Well, yung protection yan, pare-pareho naman sa lahat. So, ang mas relevant, dahil ikaw ay mataas na opisyal ng gobyerno, meron kang mas matimbang na karapatan. Yun, may protection pa rin naman sila. Because, to be philosophical about it, the truth will set us free. So, kung nandun yan, bakit ayaw mong tignan? Of course, siyempre, kung ikaw yung abogado, ipagdidiinan mo yan. But then, as we already explained, yung right to privacy, any of our individual rights, sa totoo lang, can be limited pag kinakailangan for public good in the interest of justice. Sa tingin ko, yung pangkalahatang interest ng hustisya, katotohanan, at yung accountability and transparency policy ng konstitusyon, higit na mas matimbang yon kesa sa karapatang ninyo, ako, o sino man, whether you're the vice president or isang ordinaryong mamamayan, mas matimbang yon. Sa totoo lang, sa aking paningin, kung mas mataas ang posisyon mo, di ba? Mas malaki ang responsibilidad mo. At dapat mas maging transparent ka. Yeah, at saka yung implication, ang opposite sa position na yun na sinabi ni Doris is, pag palagi mong ini-invoke yung right to privacy, kung may intensyon kang magnakaw,
Ayun na lang palagi invoke ko ngayon. Oo, kasi protected pala. Kung halimbawa lang kung mag-decide yung impeachment court na hindi tama yung posisyon ng Vice President na may talagang mangingibabaw ang right to privacy, kung ako magnanakaw sa gobyerno, matututo ako, sabihin ko, hindi pala ako mapipwersa kasi ang papapalalunin pala ng korte ang right to privacy. Ang implication yung sinasabi ko, Attorney Egon. Tama yan. At hindi lang yun, Alvin, ang papasok sa utak, hindi lang ng Vice President, at lahat ng mga nasa gobyerno, nasa yung may masamang balak, halimbawa, okay pa lang gawin ito, mga katiwalian. Kasi masishield ako eh. Oo. So, yun ang But the sinasabi ko. intention of the law, any law, hindi lang ang constitution, kung anumang batas, is really for public good. Hindi anathema dun sa concept ng batas, yung bang gagamitin mo ang batas to shield yourself from accountability. Yes. So, differently said, hindi mo pwedeng gamitin yung right to privacy to shield you from potential criminal liability dahil merong duda na meron kang ginawa eh. So, hindi mo pwedeng gawin pananggalang na hindi mo ko pwedeng bulat-platin. So may right to privacy ako napaka thin line. Doon tayo treading on a thin line, very thin line. Kasi yung right to privacy or pang-shield mo yan sa gagawin mong mga kabalastugan. Ayun na nga yun. Doon May right to privacy ka, pero may responsibility ka rin to the public kasi public official ka to be accountable for the things that you've done. Right? Pataas nga yung posisyon mo, mas mataas ang responsibilidad. Di ba, Attorney? Well, hindi lang yun. Hindi masyadong thin line eh. Kasi nga, marami ng instances that lower ranking officials nakasuhan ng similar na ito, talagang binulat-lat. Yeah. So bakit iba ngayon? Dahil impeachment o dahil may political support? Hindi natin malaman. So mas basic din sa batas. Kung ano yung batas sa isang ordinaryong mamamayan o mas mababang ranko na opisyal, ganun din dapat sa lahat, sino ka man, whether presidente, vice president, senador, pareho. That's the equality of the application of the law. Okay. So yun, another prinsipyo din yun na kung iibahin nila dito, taas kilay ang marami. Bakit yung iba? Okay Tama. naman pala. Pero dahil ito, high profile, hindi pwede. So yun, lalabas lahat yan dun sa mga citations. I suppose both sides would have laid that out clearly for the senators at siyempre tayo rin, taong bayan din. Minsan, nakikinig, pinupulsuhan din tayo ng ng mga senador. Yeah. Kasi nga, quasi-political. So, tayo ding taong bayan, kumbaga nasasakdal din tayo dito. Kumbaga may stake tayo, kasali tayo. Kasi kung ang sasabihin natin, dapat nakatago lahat. Yung ba ang ating gusto? Maintindihan ko kung private citizen ka, pero di ba pag public official ka, mas malaki ang responsibilidad mo. Mas transparent ka dapat. Kasi nakasulat yan sa ang dami ng batas tungkol sa public office, ang dami ng jurisprudence. Bakit hanggang ngayon every time nangyayari, pinagdidebatehan pala. Sa ibang bansa nga, wala nang debate. Malinaw na. Sa atin lang Attorney, nagkakaroon ng ganito. that is the legal. We have 5 minutes left sa legal. What about sa political front? Anong mangyayari kaya sa Lunes? Ang basa mo ba ay majority of them? Kasi majority lang naman kailangan to approve na buksan o isabina yung mga dokumentong yan. Anong basa mo? Mukhang aprubahan naman ng impeachment court, ano? Well, if they go by the law, if they go by the circumstances of the case, sa tingin ko, papayagan yan. Kasi hindi naman yan that's the end. Meron namang pagkakataon ang nasasakdal na to produce other evidence or explain kung ano mang nilalaman yan.